Mapagpalang araw po mga kabisnes, mga kapapi. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-reaction lang po tayo patungkol po doon sa napanood ko na isang vlogger na si pangalan ay Ballpoint Man. Binabatikos niya dito si kabisnes about doon po sa yung na-rescue ni Daddy Frankie na si JR. Marami siyang sinabi na masasakit na salita about kay kabisnes. Marami siyang ibinigay na komento about dun sa pagsaway ni Boss JB. Sa totoo lang, pareho lang tayong taga-suporta ni Daddy Frankie. Kaya kung may foul na ginawa si kabisnes, siguro masasaktan din ako kasi isa din ako sa taga-subaybay ni Daddy Frankie. Kung makikita mo sa mga vlog niya, lagi po ako nandun. Kaya bigyan lang po natin ng reaksyon tong mga pinagsasabi po ni Ballpoint patungkol po kay Kuya Kabisnes. Parang hindi po magandang pakinggan. Marami siyang mga binibigay na masasamang salita. Panoorin po natin, pakinggan po natin to. So ayun mga pre, magandang gabi po sa inyo lahat. At ngayon ay pag-uusapan naman po natin itong mga actions po ni Kabisnes, ano. Kasi kung naalala niyo po, meron pong nirescue si Daddy Frankie, no, na isang palaboy, 'di ba? Alam ko itong palaboy na to, matagal nang na-content ni Kabisnes. Kaya nga lang parang hanggang content lang. Hindi man lang natulungan talaga, 'di ba? Hindi man lang po na-rescue, 'di ba? So pangit kasi yung yung ibibidyo mo yung tao tapos parang pinagkakakitaan mo na. 'Di ba? So hindi po maganda 'yon mga pre. Para sa akin, doon pa lang foul na po si Kabisnes. Hindi po totoong pagtulong yung kanyang ginagawa, 'di ba? Pero hindi po 'yun yung issue. Hindi po 'yun. Nagbigay na siya ng pahayag patungkol doon sa mga ginagawa ng kabisnes kay JR. Pero sasabihin niya, hindi yun ang issue. Ano bang gusto mong palabasin? Pinahihiya mo si kabisnes sa mga ginagawa mo. Di ba? Magbibigay ka ng pahayag bago sasabihin mo. Hindi yun ang issue. Pero doon pa lang, tinira mo na si kabisnes. Pinaka-issue talaga. Merong video dito na papanoorin natin ngayon mga pre na talagang gusto niyang parang mabash po si Daddy Frankie. Base lang po sa aking obserbasyon, ano? Pati bakit mo naman sasabihin na gusto ni kabisnes na babash si Daddy Frankie? Sinasadya ba ni kabisnes yung pangyayaring yon na nakabidyo siya? Pagpasok niya doon sa masama, kinuhanan nila si Daddy Frankie habang nagbibideo si Daddy Frankie. Kasi kung ikaw yung magsalita, masakit yung mga binabanatan mo. Oo. Hindi ko naman hinuhusgahan si Kabisnes, pero ito yung opinion. Wala rin sa katinuan to eh. Ang sasakit na ng mga binabanat mo kay kabisnes bago sasabihin mo, hindi mo hinuhusgahan. Ikaw ba'y nasa katinuan, Ballpoint? Lang, at base lang din sa aking obserbasyon. Kasi merong isang video dito mga pre na nirescue po ni Daddy Frankie, no, yung tinutulungan ni Kabisnes noon na nirescue po ni Daddy Frankie. Then nagkataon nandun daw si Kabisnes tapos nag-video, di ba? Nag-video po si Kabisnes. Okay, let's go. Tapos ang nangyari po, yung staff ni Daddy Frankie hindi naman po kilala si Kabisnes, no? Sinita po si Kabisnes. Hindi naman sita na pinapahiya yung tao. Sabi, bawal lang muna mag-video, 'di ba? Sabi naman ni Kabisnes, oh sige. Pero tuloy pa rin. Hanggang sa pangalawang sinita pa siya, 'di ba? Ng staff ni Daddy Frankie, which is hindi alam yun ni Daddy Frankie.
na ganun nga yung nangyari. Diba? Sinita siya, ang sabi niya, sa akin lang naman daw video, sa akin lang naman naka-video eh. Ibig sabihin, nakatutok lang daw kay ka-business yung kanyang cameraman o yung camera, di ba? Ito pa yung matindi. Si Daddy Frankie nag-video doon, di ba? Malaman-laman ko po, etong si ka-business, nauna pang mag-upload kay Daddy Frankie. Yung totoong tumutulong, ay nahuling mag-upload. Anyway, wala namang issue yan kay Daddy. Ano mang problema mo kung nag-upload si ka-business? Sariling channel naman niya yun. Bago sasabihin mo, wala mang problema yun. Ano bang ibig palabasin sa mga binibitawan mong salita? Ballpoint. Kala mo kung magsalita ka, kala mo napakagaling mong vlogger. Kaya actor. Di Frankie kung sino yung nauna. Pero sa mga katulad po nating sumusuporta, parang nagagamit si Daddy Frankie sa ganyang bagay. Bago sasabihin mo, parang nagagamit si Daddy Frankie sa mga ganyang bagay. Paano mo napatunayan na ginamit si Daddy Frankie ni ka-business? Tanong ko sa'yo. At ito pa yung pinakamatindi. Yung pagsita ng staff ni Daddy Frankie kay ka-business, ini-upload pa ni ka-business. Sinama niya sa kanyang vlog. Hindi mo man lang inedit or kinat yun. So anong gusto mong palabasin? Na ikaw humble? Tapos sinisita ka ng Team Daddy Frankie, ganun? Sinita ka na eh. Kung talagang pakikipagkaibigan yung gusto mong mangyari, or collaboration na sana yun eh. Kung gusto mo sanang ganun, dapat man lang kinat mo yun. Nakadalawang video ka, nakadalawang strike ka. Diba? Dalawang beses kang sinabihan na bawal po mag-video muna kasi nga si Daddy Frankie inaasikaso pa yung diba? Yung tinutulungan. Pero tuloy-tuloy ka pa rin at ini-upload mo pa talaga ka-business sa iyong channel. So anong purpose noon ka-business? Gusto mong magka-issue ang Team Daddy Frankie? Halatang halata ka na ka-business. Ay luga, point. Ang dami mong sat-sat. Binibigyan mo ng masamang dahilan yung ginawa ni ka-business. Ano ka mapanghusga ka ballpoint. Hindi mo ba napanood, hindi sinasadya ni ka-business. Saka wala sing intensyon si ka-business na siraan si Daddy Frankie. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kasi ang utak mo makitid. Ginawa mo content yung pangyayari niyan. Ginawa mong issue. Bago kung ano pang binabato mo. Diba? Hindi ako galit sa pagkatao mo, pero sa mga ginagawa mo, nakakawalang gana. Diba? Dapat ano naman kung mawala kang gana, wala ka naman bilang. May bilang ka ba, ballpoint? Tanong ko sa'yo. Baka pati si ka-business ni reaksyonan mo. Wala ka naman kwenta Ano naman kung wala ka ng gana? Anong pakala namin sa'yo? Basta ang ginawa ni ka-business ay walang foul. Hindi niya sinasadya yung pangyayari niyon. At saka humingi siya ng pasensya. Alam mo, narinig mo yan sa video. Ba't ikaw ay putak ng putak? Wala ka namang pinaglalaban. Ano bang pinaglalaban mo, ballpoint? Na kumita ka? mga ginagawa mo, nakakawalang gana. Diba? Dapat ito, inano mo na to Ano pakalam namin sa'yo kung mawala ka lang gana, ballpoint? Ba't mo pati binibigyan mo lang issue? Ano bang pakalam mo dyan sa nangyari niyan? Ako, isa rin akong Daddy Frankie at ka-business. Ako reactor ni ka-business, pero
Sa mga binitawan mo salita na nakakasakit ng tenga. Ano ba problema mo sa mga nangyaring yan? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi yan sinasadya ni Kuya Ka-Business. Ba't pilit mong isinisingit yung kagustuhan mo? Ano bang pakialam mo dyan sa nangyaring yan? Kinat mo na to eh. Di ba? Dapat kinat mo na yan. Kasi iisipin mo kung talagang pakikipagkaibigan yung touring mo or yung hanap mo, ikakat ko ito kasi mamaya makita nila ito, sinisita ako dito eh, baka mamaya mabash si Daddy Frankie dahil yung staff niya naninita. Dahil nga nagbablog pa sila, di ba? So dapat ganon yung intention mo, dapat good yung intention mo. Ang pangit kasi, parang may something dito, ka-business. Hindi katanggap-tanggap ito. Ito, panoorin po natin yung video ha. Panoorin po natin. Sinita po siya dito. Dito sa video ito, humingi naman po siya ng pasensya. Okay? Which is goods naman yun. Walang problema dun. Sinita siya ni Boss JB na nagbibideo pa kami, sir, bawal mo nang mag-video, ganon. Humingi naman siya ng pasensya. So ano yun? In-upload pa niya. Nakita ngayon ng mga tao, in-upload niya. So anong iisipin? O ano namang problema doon sa in-upload? Anong sama ng video yon? Anong sama ng video yon? Ikaw lang ang nagbibigay ng masamang dating yun eh. Anong ibig sabihin nun sa'yo? Kasi napanood din namin yon. Wala namang na-violate si Ka-Business doon. Humingi pa nga siya ng pasensya. Pero ikaw, pilit mong sinisiraan si Ka-Business. Ano bang point mo? Ano bang gusto mong palabasin? Ano bang sama doon sa nangyaring yon? Ballpoint. Anong iisipin ng mga tao? Si Ka-Business humble. Ang Team Daddy Frankie hindi kasi naninita. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kasi makitid ang utak mo, ballpoint. Sa katulad namin, kami, viewers din, hindi namin pumasok sa isip namin na binastos ni Ka-Business si Daddy Frankie. Dahil kami, malawak ang pag-iisip namin. Alam namin kung binastos ni Ka-Business si Daddy Frankie. Alam namin yan. Dahil dahil kung binastos ni Ka-Business yun, kami mismo ang magre-reaksyon para sa kanya kung bakit ganun ang ginawa niya. Pero ikaw, binibigyan mo ng masamang dahilan na wala naman dapat ano doon sa ganung video sinisingit mo na masama si Ka-Business. Ano gusto mo? May content ka lang? Siraan mo si Ka-Business? Ikaw ang may problema dito. May problema ata pag-iisip mo. So gusto mo palabasin na humble ka talaga, ganon. Kasi kung totoong humble ka, matulungin ka, dapat itong na-rescue ni Daddy Frankie na matagal mo nang binablog, dapat ikaw na yung nagkusa noon. Saka anong pakalam mo sa content ni Ka-Business? Ikaw ba'y nakakatulong sa kanya? Ha? Ballpoint, ikaw ba'y nakakatulong kay Boss Ka-Business? Bakit mo siya pinangungunahan sa mga ginagawa niya? Tanong ko sa'yo. Sat-sat ka ng sat-sat, wala ka namang naitutulong. Para kang babaeng putak ng putak. Ba't kilala mo na bang matagal si Ka-Business? Paano mo na pa mga sinasabi mong yun ay putak ka lang putak? Ako nga, hindi kita kilala eh. Napapaliguan mo, dadalhin mo sa shelter, di ba, papakainin mo. Susunod, ikaw ang paliliguan ni Ka-Business. Mukha ka rin taong klase eh. Hindi lang yung
tutulong ka lang. O, pupunta ka doon, dadala mo lang ng pagkain. Ibibideo mo. Pati anong pakalam mo doon? At least binibigyan ng pagkain. Saka wag mong pagngangalin tulad si Daddy Frankie sa Kakika Business. Kasi si Daddy Frankie, malaking channel na yan. Binibigyan mo kasi ng issue para magkagalit yung dalawa eh. Pinalalaki mo eh. Sa totoo, wala namang issue talaga. Ikaw lang ang nagbibigay ng issue sa nangyaring to. Ballpoint. Wag mong palakihin ang issue. Dahil wala namang issue talaga at hindi sinasadya ni ka-business ang nangyari. Ayus-ayusin mo yung utak mo. Dahil hindi maganda yung binibitawan mo salita kay ka-business. Dahil wala kang naitutulong sa mga ginagawa niya pagka-charity. Ikukumpara mo si ka-business kay Daddy Frankie. Eh si Daddy Frankie marami ng ano yan. Malaki na yung channel niya at marami ng natulong sa kanya. Ako, viewers din ako ni Daddy Frankie, subscriber din ako niyan. Hanga ako sa mga ginagawa ni Daddy Frankie. Pero ikaw, bastos ka. Binigyan mo ng reaksyon yung video na yun, na pangyayari yun. Wala naman dapat isinisingit mo na mali si ka-business. Pagkain, magkano ba yung pagkain? Eh siguro, halagang 500 o ganon. Ang pagtulong kasi, hindi yan nakikita sa malaki o maliit na bigay. Basta galing sa puso, yan ay pagtulong. Alam mo ba yung ballpoint? Palabas at hindi ka natulong. Example lang yun ha. Tapos yung kinita mo sa video mo, eh, ang laki. Pati, anong pakalam mo kung kumita si ka-business sa video niya? Ano bang sinisimpatya mo? Ano problema mo? Binibigyan mo ng lahat ng dahilan, lahat ng about do sa mga ni ka-business. Ano bang talagang gusto mong palabasin, ballpoint? Na gusto mo i-content si ka-business? 5,000, 10,000. O, example lang po yun. O, di sino, parang ginawa mong negosyo yung pulubi. Hindi totoong pagtulong yung ginagawa mo. Iba si Daddy Frankie kasi pinapaliguan, nire-rescue. Ulaga ka pala eh. Ikukumpara mo nga iba nga ang ng kanya-kanyang vlogger. Katulad mo, ang content mo malira ng tao. May content ka lang, pinasok mo si ka-business. Samantalang wala ka namang permiso na i-content mo siya. Bago lahat ng ginagawa ni ka-business, pinapansin mo. May problema ka ba sa pag-iisip mo? Pati yan ay binigyan mo ng reaksyon. Pati yung pagtulong nila kay JR, kay Bongto, ay binigyan mo ng dahilan, ng masamang dahilan. Ikukumpara mo si ka-business kay Daddy Frankie, malaking channel nga nga yan si Daddy Frankie. Saka may shelter yan talaga. May mga talagang yan ang sa totoo lang, talagang si Daddy Frankie ang pinaka-the-best talagang charity vlogger. Kasi talagang hanga ako sa kanyang ginagawa. Pero sa ginagawa mo, nabubuwisit ako. Kasi wala man dapat i-content doon sa nangyaring yun na pero binibigyan mo ng reaksyon na masama patungkol kay ka-business. At mga binibitawang salita ay hindi maganda. Pinapakain, dinadala sa shelter, di ba? Iba yung Daddy Frankie. Iba yung ka-business. Sobrang ilit pa ito ng lilit. Ba't sinabi ba namin sa'yo na
nakipag pagandahan ng ano si ka-business. Iba yung ka-business. Ulaga ka. Iba yung galawan po ni ka-business dito. Di ba? So, ulitin ko po sa inyo ha. Sinita po siya ni Boss JB dito. Which is si Boss JB mga pre, hindi po siya kilala ni Boss JB. Kasi siguro kung kilala lang na siguro kung nalaman vlogger, di ba? Kahit pa paano, di ba? Hindi magkakaganon. Oh, panoorin po natin mga pre. Bigla siyang dating naka-video. Oh, eto. Dapat doon pa lang kinat mo na yun, pero in-upload mo pa rin sa YouTube mo. Intention niya yun. Hindi, sinadya mo talaga to. Sinadya mo to. In-upload mo pa rin sa YouTube mo. Anong dahilan? Para magmukhang masama si Daddy Frank. Para magmukhang masama ba si Daddy Frankie? Di ba? Kailan dalawang mag-asawa ang nag-iisip ng ganyan na para masira si Daddy Frankie. Kasi ang mga utak nyo makikitid. Ba't kami nanood din? Hindi namin naisip yun na masira si Daddy Frankie sa ginawa ni ka-business. Natural, naka-video eh. Hindi ka ba nanonood kay ka-business? Banat ka ng banat. Sila ka-business pag tumira, yan ay point to point. Kung ano yung na-video nila, yun ang pinakikita nila. Saka anong sama naman nung sinaway ni Boss JB si ka-business about do sa pagbibideo? Eh hindi naman nakatutok kala Boss JB yung video niya. Nakita mo bang, napanood mo ba yung video ni ka-business? Nakuhanan ba si Daddy Frankie ni ka-business nung kinakausap niya si JR? Di ba hindi? Ang ano daw, kung kinuhanan ni Kuya ka-business si Daddy Frankie habang nire-rescue si yung kinakausap niya si JR, eh hindi naman nakatutok kay ka-business yung video. Eh siyempre vlogger siya. Hindi ka ba nakakaintindi doon? Huwag mo sabihin, hindi, in-upload ko talaga yan para maging mabuti si Daddy Frankie, para ang tingin sa kanya ng mga tao, okay si Daddy Frankie, ha? Eh parang hindi yata tugma sa video, di ba? Iba yata. Kaya, at eto pa yung matindi, inunahan mo bang mag-upload si Daddy Frankie? Inunahan mo pa. Anong problema doon kung naunang mag-upload si Daddy Frankie, si ka-business? Anong problema doon? Magkaiba naman sila ng content. Magkaiba sila ng video. Ang video naman ni Daddy Frankie yung nakuha na si JR. At yun ay napanood ko din. Ba't putak ka ng putak? Wala ka man pinaglalaban. Wala ka naman dapat ikagalit. Ano bang ginagalit mo? Gusto mo lang ma-content si ka-business. Gusto mo lang mabas. Saka wag mong pag-aanuhin si ka-business at saka si Daddy Frankie. Kasi iba si Daddy Frankie, iba si ka-business. Parang ikaw, iba si ka-business, iba ikaw. Ikaw makitid ang utak mo. Si ka-business, mabait at matulungin. No, nagpapapansin ka lang kay ka-business, kaya gusto mo sumikat din, na ballpoint. Hindi kasi sikat. Mukha kang ulik ba? Ha? Ballpoint. Ang galing mo mag-reaction. Si ka-business pa talaga napili mo, ha? Wala ka bang ibang makakawin content about kay ka-business? Ha? Napakagaling mo pati pareho kayo,
Napagaling yung manita ng mga ginagawa ng ibang vlogger. Bakit? Perfecto ka ba? Ballpoint? Ha? Nakakatawa ka lang eh. Nakakatawa lang yung mga ginagawa mo eh. Wala. Sa dami na panood ng ano, ikaw lang nagbigay ng reaction na ganyan. Samantalang kami eh, nag-reaction din ako eh. Wala man lang ako nakitang masama doon sa ginawa niya. Humingi pa nga ng pasensya si Kuya Ka-Business kay Boss JB. Oo nga, nandun tayo. Hindi kilala ni Boss JB si Ka-Business. Hindi na napansin ko. Pero yung video ni Ka-Business ay hindi nakatutok kay Daddy Frankie. Naintindihan mo ba? Ha? Naintindihan mo? Ballpoint, point. Napakagaling mong magbigay ng opinion. Puro sabit naman. O gusto mo lang magpapansin talaga? Kung magsalita ka, kala mo perfectong tao ka. At napili mo pa si Ka-Business para birahin, ha? Kala mo lahat ng tao ay papabor sa'yo. Napakagaling mo. Kala mo ano ka? Kakalinis lang ng kotse. Pero baba... Kung magreaksyon ka, kala mo kilala mo si Ka-Business. Wala ka naman dapat ipaglaban eh. Antibay mo? Crap. Paano mo nasabi matibay si Ka-Business? Eh ikaw ang mukhang matibay eh. Kumuha ka ng video na hindi dapat mo i-reaksyonan. May permiso ka ba kay Ka-Business? Paano mo naging nasabing matibay? Mas matibay ka. Mas adobe ang mukha mo. Kung ano-ano mga sinasabi mo, ba't may permiso ka ba kay Ka-Business para reaksyonan mo siya? Tanong ko sa'yo, meron kang permiso kay Ka-Business para reaksyonan siya? Ballpoint. Paul ka na dyan sa mga sinasabi mo kay Ka-Business. Mas matibay ang mukha mo eh. May mic content ka lang eh, bibirahin mo si Ka-Business. Ewan ko lang, hindi ko maintindihan. Sir, ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Paano mo nga maiintindi na ulaga ka nga? Paano mo maintindihan eh, ulaga ka nga? Ay mas makapal ang mukha mo eh. Wala ka naman permiso kay Ka-Business, inireaksyonan mo siya. Diba? Mas matigas ang mukha mo. Hindi mo dapat reaksyonan niya kasi wala kang permiso kay Ka-Business. Bibigyan mo ng masamang dahilan yung pag-rescue ni Daddy Frankie doon kay JR. Promise. Diba? Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Subok. Mas makapal ang mukha mo, ballpoint. Wala sa lugar yung mga sinasabi mo kay Ka-Business. Ikaw ang makapal ang mukha dahil kinontent mo siya. Ano mo nga pong manalamin? Kung Ikaw ang manalamin. Tingnan mo itsura mo. Sa itsura ni Ka-Business. Kung magsalita ka ng manalamin, ikaw ang manalamin. Tingnan mo kung anong itsura mo. Ikaw para mo sa itsura ni Ka-Business. Tingnan mo yung mukha mo. Ang lakas mo magsabi ng manalamin eh. Ikaw ang mukhang ano dyan. Tingnan mo nga itsura mo. Manalamin ka nga. mong tingnan yung sarili mo? Diba? Kasi kami nakikita namin ang kapal talaga ng mukha mo. Diba? Ka-business pa naman yung pangalan mo sa YouTube. Kasi akala ng iba, Yan. tumutulong. Yan, magkamukha kayo ng asawa mo.
Ayan, magkamukha kayo ng asawa mo. O ginawa niyang business. Ayan, Ayun. magkamukha kayo ng asawa mo. Pwede umusga. Parehong ulaga. Kasi pulo na vlog-vlog, binibigyan ng pagkain. Kasi kung bibigyan mo yun ng pera, Ball hindi niya alam yung point. pera. Hindi niya alam. Pagkain, alam niya. Ay, ballpoint. Bigyan mo ng 500 Magkamukha kayo ng pagkain, asawa mo. example, Mukhang ulaga o, pareho. i-video mo. Kumita ka sa kanya ng 5,000. Ah, Hindi panalo ballpoint. ka, business na ngayon. Sa bagay, YouTube is business. Pero dapat may puso ka ring pagtulong. Hindi yung nagkukunwari lang tayo. Magsalita ka ng pagtulong. Ikaw ba? Natulong ka ba? Kaya mo ba yung ginagawa ng business? Ha? Kaya nga business is business. May utak ka ba, ballpoint? Ha? Ano yung birada mo? Yan, magkamukha kayo ng asawa mo. Pareho kayong ulaga. Ballpoint. Kukuha ka lang ng content si ka-business pa eh. Pakagaling mong reactor. Isip-isip muna bago mag-upload ha. Hindi maganda yung mga pinagsasabi mo kay ka-business. Walang maniniwala sa'yo kasi ikaw ay ulaga. Ballpoint. May content ka lang kung ano na binibira mo kay ka-business. Mas tinan mo nga, malalamig ka nga. Mukha kang taong grasa din. Ito. Mas pogi pa sa si JR eh. Tinan mo nga, naliligo ka. Tinan mo mukhang taong grasa ka. Di ba? Hindi po ako galit sa'yo. Pero, Loko-loko ka. Anong hindi galit eh? Panila nga ang tira mo na masama. Paano sasabihin mo hindi galit? Panay na ang tira mo na masama, sasabihin mo hindi galit. Ikaw ba may something? Ballpoint. Ikaw ba may sayad? Panay na ang tira mo kay ka-business bago sasabihin mo walang galit. Ito yung ulaga. Nagpapapansin ka lang? Gusto mo pansinin ka namin? Masyado mong dinidibdib yan, baka memya eh. Yan pa maging dahilan ng mo. Binibigyan mo lang dahilan ng masamang dahilan yung nangyaring yon. Wala ka naman dapat i-reaction doon. Hindi sinasadya ni ka-business ang pangyayaring yon, ha? Naintindihan mo ba? Understood, ballpoint? Ikaw lang ang nagbibigay ng masamang ng masamang dating sa Ikaw lang ang nagbigay ng kasi makitid ang utak mo, ballpoint. Ikaw lang. Ginawa mo pang content si ka-business talaga, ha? Napakagaling mong tao. Saka ikaw maligo, baka may makuha ka ni Daddy Frankie kala taong grasa ka. pinupuna ko lang kung ano yung palpak na ginagawa mo. Di ikaw na magaling. Ikaw na magaling, ballpoint. Sana masenso ka din sa paninira mo sa kapwa. Ikaw na magaling. Masama lang si ka-business. Ikaw na magaling. Saka maligo ka, baka may makita ka ni Daddy Frankie, kala taong grasa ka, ha? Ballpoint. At ito pa mga pre, sa pangalawang pagkakataon, sinita na naman po si ka-business. Diba? Okay naman. Hoy, ballpoint, isang beses lang sinita si ka-business ni Boss JB. Yun na hindi sinasadyang pagbibideo. At hindi naman si Daddy Frankie nakuhanan doon. Siyempre, hindi alam ni ka-business na saka hindi naman nakatutok kay Daddy Frankie yung video at nandun kay ka-business nakatutok. Kaya wag mong bibigyan ng masamang yung pagbibideo. Vlogger, hindi mo naintindihan. Vlogger si ka-business. Hindi mo naintindihan yon. Yung pagiging humble niya kuno kasi nag-sorry naman. Pero in-upload niya pa rin. Pero ito, sa pangalawang pagkakataon panoorin po natin.
Opo, hindi po sila kasali. Nakano lang po sa akin. Sa akin lang po. O, di ba? Okay na sana yun eh. Sa iyo lang nakatutok. Dapat kinat mo talaga. Paulit-ulit ko itong sinasabi kasi yun yung pinaka nakakasama ng loob. Kung nakita ito ni Daddy Frankie, Di sumama loob mo. Ano, pakalam namin sa'yo. Nga, ballpoint. Di sumama loob mo. Ano namang ano namin kung sumama loob mo. Talagang may may content ka lang talaga eh. Pati si ka-business bibirahin mo. Di ikaw na magaling sa mga ginawa mong yan. At saka doon sa mga nagko-comment ng mga ganong masasama at sinang-ayunan nyo pa si Ballpoint sa ginawa niya. Mabuhay kayo. Kayo na magdadala niyan. Basta si Kuya Ka-Business ay walang ginagawang masama doon sa pagbibideo niya at hindi intensyon ni Kuya Ka-Business na siraan si Daddy Frankie. Dahil yan ang alam namin at yan ang napanood namin. At doon sa mga nagsasabi na para masiraan si Daddy Frankie, katulad nito si Ballpoint, kayo na ang bahala. Kung tama siya, basta kami si Kila Kuya ay walang intensyon na masama sa nangyaring yon. Dahil hindi ang laki ng paggalang ni Kuya Ka-Business kay Daddy Frankie. Kaya hindi intensyon ni Kuya Ka-Business na siraan si Daddy Frankie. Doon sa mga makikitid na utak, katulad nito di Ballpoint, na may content lang sisiraan na si Kuya Ka-Business. Good luck sa'yo. Sana maligo ka naman. joke lang po. Siguro po hanggang dito na lang po yung aking video patungkol po doon sa reaction ni Ballpoint. Kung kayo ay basta kami wala kaming masamang nakita doon sa ginawa ni Kuya Ka-Business. Diba, kanya-kanya pong ano yan. Kaso yung mga binitawan pong salita po nito ni Ballpoint ay masasakit about po dito kay Kuya Ka-Business. Kasi bilang isang reactor ni Kuya Ka-Business dapat namin ibigay yung side namin sa ginawang pagbanat nito ni Ballpoint. Ikaw na magaling, Ballpoint. Tuloy-tuloy mo lang yan para ikaw ay dumami basher mo. Siguro po hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga viewers, mga subscriber ni Kuya Allen, sa silent viewers. Nagbigay lang po tayo ng konting pahayag about dito sa ginawa ni Ballpoint. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.